Setyembre. Ang buwan ng Setyembre ay magbibigay sa iyo para sa kaligayahan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang buwang din ito ay magbibigay ng prediksyon ukol sa mga aksyon para sa 12 zodiacs. Bibigyan ka nito ng isang ideya tungkol sa mga inaasahang mangyayari sa iyong karir, pera, pag-ibig, relasyon sa pamilya, at maging sa kalusugan. Aris, para sa kanilang karir. Ang Aris horoscope para sa mga profesional ay hindi nakikita ang magagandang bagay sa kanilang karir. Ang mga aspeto ng bituin ay hindi mapanatag at ginagawang pabago-bago ang kapaligiran. Pahihirapan ka nitong makamit ang iyong mga hangarin at pagkakaroon ng gantimpala. Sa mga pangyayaring ito, mainam na makisali sa mga gawaing kawang-gawa. Maaari mo ring palakasin ang iyong mga kakayahan sa iyong propesyon. Para naman sa finance, ang mga Aries zodiac na negosyante ay hindi magiging matagumpay sa kanilang mga aktibidad. Mabibigo ang mga negosyante at exporter na gagawa ng paraan para sa paglago ng kanilang negosyo. Ang mga negosyanteng nasa sining ay hindi uusad. Ang mga haka-haka ay mapanganib at magreresulta sa walang limitasyong pagkalugi. Walang darating na suporta, kaya dapat mong ipagpaliban ang pagsisimula ng mga bagong proyekto. Maaaring walang sapat na pera para sa pamumuhunan. Ang mga suportang pangpinansyal mula sa mga kontak sa lipunan at mga ahensya sa pananalapi ay hindi magaganap. Para naman sa kanilang pag-ibig, makakakita ka ng paglago ng mga pagmamahal sa buwang ito ng Setyembre. Magkakaroon ng mga aktibidad sa lipunan at mga paglalakbay kasama ang iyong kinakasama sa buwang ito. Ang mga may asawa ay naghahanap ng magandang pagkakataon na mabuntis. Magiging abala ka sa paghanap ng mga paraan upang mapahanga ang iyong kinakasama at pasayahin siya. Ang iyong asawa ay magiging napakasuporta at masisiyahan sa iyong pagsisikap. Para sa mga taong naghahanap ng pag-ibig, dapat mo itong gawin sa huling linggo ng buwan. Lalabas sila sa kanilang sariling paraan upang makahanap ng pag-ibig. Mahahanap mo ang iyong magiging katugma habang nasa isang paglalakbay. Para naman sa kanilang pamilya, ang buwan ng prediksyon ay hindi lahat kapaki-pakinabang para sa mga ugnayan ng pamilya. Magkakaroon ka ng mga problema sa iyong mga kapatid at iba pang mga karelasyon. Ang pamilya ay magiging puno ng salungatan at hindi pagkakasundo sa hindi tiyak na panahon. Dapat mong gawin ang lahat ng pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa iyong pamilya. Hindi magiging matagumpay sa pag-unlad ang mga bata sa buwang ito. Ang kanilang pag-unlad na pang-akademiko ay mahadlangan at may posibilidad silang mapunta sa mga problema sa mga nakatatandang kasapi sa bahay at paaralan. Maging sa kanilang pag-unlad sa edukasyon ay maaaring mas mababa. Dapat gumugol ng mas maraming oras ang mga magulang sa pagwawasto sa kanila at tulungan sila sa kanilang pag-aaral. Para naman sa kalusugan, ang horoscope ay hindi ka panay-paniwala para sa mga prediksyong pangkalusugan. Ngunit magkakaroon ka ng suporta ng mga bituin at makatitiyak ka na walang anumang malubhang karamdaman sa kalusugan. Ang mga minor de edad na may karamdaman ay maaaring mapangalagaan ng regular
na atensyong medikal. Dapat na may atensyon sa pagpapanatili ng iyong mabuting kalusugan. Iwasan ang labis na pagkain at panatilihin ang regular na ehersisyo at malusog na programa sa pagda-diet. Iwasan ang labis na trabaho at magsanay ng regular na mga diskarte sa pagpapahinga o makisali sa mga aktibidad sa palakasan. Ito ang iyong gabay kapalaran ng Aris sa buwan ng Setyembre. Taurus para sa kanilang karir. Ang Taurus horoscope para sa karir ay magpapahiwatig ng isang napakagandang buwan para sa mga profesional. Ang mga planeta ay mapanatag at makatutulong ito upang mapanatiling maayos ang kapaligiran ng lugar ng pinagtatrabahuhan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kasama at matatanda ay magiging mabuti at magagawa mong makamit ang iyong mga target bago ang oras. Asahan mo ang magagandang gantimpala para sa iyong pagsusumikap. Makakukuha ka ng maraming mga pagkakataon upang mapaunlad ang iyong kasanayan sa karera. Ang pagtulong sa kapwa ay magpapahusay sa iyong kaligayahan at kaisipan. Para naman sa finance, ang pagtsatsaga ngayon ng Taurus ay hindi positibo para sa pananalapi ng mga taong negosyante. Ang mga exporter at negosyante ay mabibigo din upang makamit ang kanilang mga target at maaaring mauwi sa pagkalugi. Ang mga nagtitinda sa larangan ng sining ay maaaring hindi makabenta ng kanilang mga produkto. Ang mga posisyon ng bituin ay hindi kaaya-aya sa pagsimula ng mga bagong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang mga pamumuhunan ay hindi magbubunga ng maayos na kita. Hindi mo maaasahan ang anumang tulong mula sa mga ahensya sa pananalapi sa buwang ito. Ang mga ekspekulasyon at aktibidad ng stock market ay maaaring hindi kumita sa panahon ngayon. Para naman sa pag-ibig, ang Taurus ay puno ng pag-ibig, kaguluhan at pagiging bago sa ikalawang kalahati ng buwan. Ang pagkakaroon ng maraming pangmatagalang pagbabago sa pagsosyo sa pag-ibig. Ang mga tao ay maaakit sa kanilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanilang karisma. Gusto mong gawing mas makabago at nakakikilig ang mga taong Taurus ang kanilang buhay may asawa. Magkakaroon ng kagalakan at kasiyahan sa iyong buhay may asawa na may magandang pagkakataon na mabuntis. Ang mga single ay maaaring makakuha ng mga makakasama sa paghahanap ng pag-ibig sa pangalawang linggo ng buwan. Nasa kanila na ang magpasya na makipagrelasyon. Kung hindi makapagpasya, maaaring humingi ng payo sa mga kaibigan. Para naman sa pamilya, ang buwang ito ay lubos na naghihikayat para sa mga gawain ng pamilya. Igagalang ang mga nakatatanda at masaya silang susuportahan ang iyong mga aktibidad. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay magiging kamangha-mangha at puno ng kabutihan sa paligid. Ang mga pananalapi ng pamilya ay mahaharap at ito ay magdaragdag sa kaligayahan ng buong pamilya. Ang mga impluwensya ng bituin ay matagumpay para sa mga aktibidad ng mga bata sa isang buwan. Makikinabang din sila sa maayos na kapaligiran ng pamilya. Sila ay magiging lubos na mapanlikha at sisikat sa larangan ng sining at iba pang malikhaing larangan. Ang mga bata ay magaling sa mga aktibidad sa palakasan. Ang paggalang sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay mapapanatili. Para naman sa kalusugan, ipinahayag ng horoscope ng Taurus ang kamanghamanghang pag-asa para sa kalusugan.
Ang mga posisyon ng bituin ay kapaki-pakinabang at titiyakin nito na walang lubhang karamdaman ang mga Taurus. Maaaring may maliit na issue sa kalusugan na maaaring malutas ng regular na tulong medikal. Kinakailangan na ituon ang pansin sa pagpapanatili ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng isang regular na schedule ng fitness at isang mahusay na plano sa pagdidieta. Dapat iwasan ang mga nakababahalang sitwasyon at mga diskarte sa pagpapahinga ay makatutulong ng malaki. Ito ang iyong gabay kapalaran ng Taurus sa buwan ng Setyembre. Gemini, para sa kanilang karir. Ang Gemini horoscope para sa karir ay nagpapahiwatig ng masamang mga aspeto at bituin para sa pag-unlad ng karir. Ang kapaligiran sa lugar ng trabaho ay hindi maging kaaya-aya sa pagkamit ng iyong mga target. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kasamahan at nakatatanda. Matapos ang lahat ng pagsusumikap na inilagay mo, kakaunti lamang ang magiging benepisyo. Maaari mong makamit ang ilang kaaliwasan sa pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit sa mga aktibidad na makatao at pananampalataya. Ang profesional na kadalubhasaan ay maaari ding mapahusay sa pamamagitan ng makabagong pag-aaral at mga pagsasanay. Para naman sa finance, ang pagtatyaga para sa Gemini zodiac ay hindi talaga kumikita para sa mga aktibidad ng mga taong negosyante at exporter. Ang mga taong nakikibahagi sa larangan ng sining ay mabibigong makakuha ng mataas na kita dahil ang mga pagbalik sa pananalapi ay hindi sapat. Maaaring kailanganin nilang kumuha ng pera sa pamamagitan ng pagtitipid upang matugunan ang kanilang mga gastusin. Ang mga posisyon sa bituin ay hindi maaasahan at walang katuturan ang pagsisimula ng mga bagong proyekto. Ang pamumuhunan at haka-haka ay hindi magbibigay ng kinakailangang kita. Maaaring hindi ka makakuha ng tulong mula sa iyong mga kontrak sa lipunan at mga institusyong pangpinansyal. Para naman sa pag-ibig, ang Gemini ay hindi dapat naiimpluwensyahan ng mga problema sa pamilya sa buwang ito. Dapat mong subukang panatilihin ang pagkakaisa sa iyong relasyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng mga hidwaan. Ang mga relasyon sa pag-aasawa ay sasailalim sa ilang mga pagbabago at tuwing may mga sagabal sa kasal, aayusin ito ng iyong minamahal. Ang pagsasama ng mag-asawa ay magiging mas matatag sa pagsilang ng isang anak. Ang mga single ay maaaring hindi makahanap ng karelasyon sa pag-ibig sa buwang ito. Dapat kang tumuon sa iba pang mga bagay sa iyong buhay at magpasya sa aksyon na gawain. Sa huling linggo ng buwan, maaari kang makakuha ng tulong mula sa iyong mga kontak mula sa malalayong lugar. Para naman sa pamilya, ang buwang ito ay magbibigay ng babala para sa mga gawain sa pamilya. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga miyembro ng pamilya at mga kapaligiran ng pamilya ay lubos na mababago sa mga hindi pagkakaunawaan. Maaari mong asahan ang lahat ng uri ng mga problema at dapat mong harapin ang mga ito ng buong tapang. Hindi magiging kanais-nais para sa paglaki ng mga bata ang buwang ito. Maapektuhan din sila ng negatibong kapaligiran ng pamilya. Ang mataas na marka ay hindi makukuha para sa pag-unlad ng kanilang akademiko. Ang buy and sell ay hindi makabubuti sa kanilang pag-aaral. Kahit ang mga mapagkompetensyang pagsusuri at mga kurso sa larangan ng sining ay lilikha ng mga hadlang sa buwang ito. Para naman sa kalusugan,
nakikita ang hindi ka nais-nais na mga kondisyon para sa kalusugan. Madali kang babalik sa dati tulad ng paghihirap sa iyong mga karamdaman at maaaring mga ilangan ka ng patuloy na atensyong medikal. Ang mga problema sa kalusugan na nauugnay sa stress ay hahantong sa kahinaan. Ang hindi magandang kalusugan ay maaaring humantong sa isang mahinang konsentrasyon. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, mahalagang mapabuti ang iyong fitness sa pamamagitan ng isang regular na pag-iihersisyo at isang malusog na plano sa pagdidieta. Ang pagod sa isip ay maaaring mabawasan ng mga diskarte sa pagpapahinga tulad ng pag-isip ng mabuti at mga aktibidad na pangpalakasan. Ito ang gabay kapalaran ng Gemini sa buwan ng Setyembre. Cancer, para sa kanilang karir. Ang horoscope ng Cancer para sa karir ay lubos na nakalulungkot para sa profesional na pag-unlad. Ang mga aspeto ng butiin ay hindi kapaki-pakinabang at magreresulta ito sa isang pagbabago ng kapaligiran sa trabaho. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kasama at nakatataas ay magiging problema at hindi ito makakatulong sa pagkamit ng iyong mga target. Nagsusumikap ka at nagpapakahirap, ngunit hindi makakakuha ng anumang mga gantimpalang pampinansyal. Ang kalusugan ng kaisipan ay maaaring mapanatili sa pamamagitan ng mga serbisyong makatao at pananampalataya. Para naman sa finance, September forecast para sa Career Zodiac ay nakikita ang isang nakakagambalang sitwasyon para sa mga aktibidad sa pananalapi. Ang mga negosyante ay mabibigong makagawa ng mataas na kita. Ang mga taong nakikibahagi sa mga aktibidad ng sining ay mabibigo upang makabuo ng mga produktong mabibili. Sa kawalan ng kita, maaaring kailanganin mong magtipid upang matugunan ang mga gastos. Ang mga posisyon na sa bituin ay hindi rin matagumpay at hindi ito makatutulong sa mga negosyanteng tao na magsimula ng mga bagong pakikipagsapalaran. Ang mga haka-haka at pamumuhunan ay hindi kumikita. Hindi makatutulong sa iyo ang mga ahensya sa panlalapi. Iwasan ang labis na paglalabas ng pera sa buwang ito. Para naman sa pag-ibig, magiging masaya ang pag-ibig sa buwan ng Setyembre. Ang mga taong naghahanap ng mga bagong relasyon ay makakukuha ng maraming mga pagkakataon. Ang pag-ibig ay magiging maayos at mayabong. Ang buhay sa pag-aasawa ay magiging puno ng pangako at pag-asa. Sisiguraduhin ng mga mag-asawa na ang kanilang buhay may asawa ay masusulong ng maayos. Makakukuha ka ng suporta ng iyong asawa sa anumang gawain. Ang mga single ay magkakaroon ng pagkakataon upang makasali sa mga relasyon sa pag-ibig sa buwang ito. Subukang unawain ng maigi ang iyong mamahalin bago pumasok sa isang relasyon. Para naman sa pamilya, ang prediksyon sa buwang ito ay hindi magiging matagumpay para sa gawain sa pamilya. Ang mga aspeto ng bituin ay hindi nakahihikayat at magreresulta ito sa hindi pagkakaunawaan. Ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay magiging nakakabahala. Sa pananalapi din sa buwang ito ay maaaring hindi kapaki-pakinabang at mahihirapan kang balansehin ang iyong budget ngayong buwan. Mahusay ang pamamalakad ng mga bata sa kanilang larangan sa akademiko at mga extracurricular na activity. Ang mga posisyon ng bituin ay kanais-nais at makatutulong ito sa kanilang pangkalahatang pag-unlad. Para naman sa kalusugan, ang Cancer ay may magandang pag-asa para sa kalusugan sa buwang ito. Tinitiyak nito na walang malubhang problema sa kalusugan. Ang mga malalang sakit ay mapipigilan
at anong mga normal na karamdaman ay maaaring gumaling sa atensyong medikal. Iwasan ang anumang labis sa iyong katawan at panatilihin ang maayos na dieta sa pamamagitan ng pagkain ng wasto at pag-schedule ng mga aktibidad. Panatilihing malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng mahusay na pag-eehersisyo. Tulungan ka sa pagmumuni-muni upang mapanatili ang balanseng pag-iisip. Ito ang gabay kapalaran ng Kanser sa buwan ng Setyembre. Leo, para sa kanilang karir. Ang Leo horoscope para sa mga profesional ay nakikita ang pag-asa para sa paglago sa kanilang mga karera. Ang mga pagsasaayos ng bituin ay lubos na sumusuporta at ginagawa nilang maayos ang kapaligiran sa lugar ng trabaho. Sa suporta ng mga kasamahan at nakatataas, magagawa mong magawa ang iyong mga target ng walang kahirap-hirap. Maaari mo ring asahan ang mga gantimpala sa pananalapi. Magkakaroon ka ng oras sa paglahok sa mga gawaing mapagkawang gawa para sa ikabubuti ng lipunan. Maaari mong pagbutihin ang iyong profesional na katalubhasaan sa tulong ng mga nakatataas sa iyo. Para naman sa finance, ang Leo Zodiac ay nagmumungkahi ng masaganang oras para sa mga negosyante. Ang mga exporter at mga ngalakal ay makakukuha ng mahusay na kita mula sa kanilang mga aktibidad sa negosyo. Ang mga taong nakikibahagi sa fine arts ay walang problema sa pagtinda ng kanilang mga produkto. Ito ang tamang oras para sa pagsisimula ng mga bagong pakipagsapalaran ng mga negosyante. Mapapakinabangan ang mga haka-haka at pamumuhunan. Susuportahan ng mga ahensya ng panlalapi ang iyong mga aktibidad sa negosyo. Para naman sa pag-ibig, ang Leo ay may posibilidad na maging prangka at maaaring saktan ang ilang mga tao. Ang relasyon ay mamarkahan ng debosyon at katapatan. Ang mga relasyon sa pag-aasawa ay magiging masaya at panatilihin mong komportable at masaya ang iyong minamahal. Magkakaroon ng kumpletong pagkakasundo sa pag-aasawa at magkakaroon ka ng suporta ng iyong asawa sa anumang gawain mo kasama ang pagpaplano para sa pagkakaroon ng anak. Ang mga single na Leo ay magiging masigasig sa paghahanap ng relasyon at pag-ibig sa buwang ito. Nagagawa mo makaakit sa pamamagitan ng iyong natatanging pagkatao. Gagabayan ka ng iyong likas na pag-uugali sa pag-ibig. Para naman sa pamilya, ang mga hula sa buwang ito ay lubos na positibo para sa mga gawain sa pamilya. Hindi magkakaroon ng anumang mga problema, ang buong kapaligiran ay magiging mabuti at magiliw. Ang pamilya ay magiging masagana sa pananalapi, mapagbigay sa kapwa at magdaragdag ito ng kasiyahan sa kaligayahan ng buong pamilya. Susuportahan ng mga nakatatanda ang iyong mga aktibidad at makukuha nila ang nararapat na paggalang. Ang mga aspeto ng bituin ay kahika-hikayat para sa pag-unlad ng mga bata sa kanilang mga aktibidad. Para naman sa kalusugan, ang Leo horoscope para sa kalusugan ay maligaya at magkakaroon ka ng suporta ng mga bituin para dito. Hindi magkakaroon ng anumang mga seryosong problema sa kalusugan, habang ang maliliit na karamdaman sa kalusugan ay maaring mapangalagaan ng regular na tulong ng medikal. Gayunpaman, hindi mo maaaring baliwalain ang iyong mga plano sa pag-iihersisyo at dieta upang mapanatiling malusog ang iyong katawan. Ang mga pamaraan ng pagpapahinga tulad ng palakasan at pagninilay ay makababawas sa iyong stress at makatutulong sa iyo na mapanatili ang iyong malawak na kaisipan.
Ito ang gabay kapalaran ng Leo sa buwan ng Setyembre. Virgo, para sa kanilang karir. Ang horoscope ng Virgo para sa karir ay hindi nakikita ang magagandang bagay para sa profesional at pag-unlad ng kanilang karera. Ang mga posisyon sa bituin ay hindi mapapakinabangan at magreresulta ito sa hindi pagkakaunawaan sa lugar ng trabaho. Hindi ka makakukuha ng suporta o tulong sa iyong mga kasamahan o ng kumpanya. Sa makatuwid, mabibigo kang manatili sa iyong mga schedule sa kabila ng iyong mga pagsisikap. Walang anumang gantimpalang pampinansyal sa kabila ng iyong kasipagan. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, dapat mong isali ang iyong sarili sa mga aktibidad na panlipunan at pananampalataya. Tutulungan ka nitong mapanatiling malawak ang iyong pangunawa at maaliwalas na kaisipan. Para naman sa finance, ang Virgo ay hindi nag-aalok ng anumang ginhawa para sa mga negosyante. Ang mga exporter at tao na malikhain sa mga bagay ay mabibigo upang makamit ang kanilang mga gastusin. Sa kabila ng iyong kahusayan mula sa iyong propesyon, hindi ka magiging maunlad sa iyong mga aktibidad. Ang buwang ito ay hindi maaasahan para sa mga pagbabaka sakali at pamumuhunan. Maaaring hindi ka makakuha ng tulong pampinansyal para sa iyong mga bagong proyekto. Maghintay lamang para sa darating na magagandang araw. Para naman sa pag-ibig, ang Virgo ay magiging lubos ang kaligayahan, ngunit magkakaroon ng kaguluhan sa iyong relasyon sa pag-aasawa. Hindi magkakaroon ng anumang reklamo mula sa iyong asawa. Ang mga single ay naghahanap ng iibigin upang mapalakas ang iyong pagtitiwala sa sarili. Ikaw ang maaasahan nila sa lahat ng bagay. Darating ang mga pagkakataon sa pag-ibig sa pangalawang linggo ng buwan. Kailangan mong siguraduhin kung ikaw ay makikipagrelasyon o hindi. Magplano ng maayos para sa isang masayang pagmamahalan. Hindi malinaw kung interesado ka talaga sa isang pag-ibig. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan at pamilya upang makakuha ng tamang patnubay mula sa kanila. Para naman sa pamilya, ang horoscope para sa buwang ito ay maaaring hindi magbunga ng maayos para sa mga ugnayan ng pamilya. Ang mga aspeto ng bituin ay hindi matagumpay at magreresulta ito sa mga hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng miyembro ng pamilya. Ang relasyon sa mga kapatid at miyembro ng pamilya ay hindi magiging malugod. Nasa sa iyo ang pagbabalik ng kapayapaan at ginhawa sa paligid ng pamilya. Para naman sa kalusugan, ang Virgo ay may kamangha-manghang mga prediksyon sa kalusugan sa buwang ito. Tulad ng kanais-nais na mga aspeto ng mga bituin, hindi magkakaroon ng anumang paulit-ulit na mga malalang karamdaman. Maaaring may maliit na problema sa kalusugan. Maaari silang alagaan ng karaniwang pangangailangang medikal. Ang iyong focus ay dapat ay nasa pagpapanatili ng iyong kagalingan sa pamamagitan ng ehersisyo at maayos na pagkain. Lahat ng nakaka-stress na gawain ay dapat mo ring iwasan. Ang pagpapalakas ng katawan at wastong pamaraan sa pagpapahinga ay makatutulong sa pagbawas ng iyong pagkabalisa. Ito ang gabay kapalaran ng Virgo sa buwan ng Setyembre.